Kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to ay mula na naman kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang gera to PBBM matapos Duterte at Robin C. ng palang gobyerno. Rocky Pinalayas sa Hague. So yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin ng reaction at yun, alamin natin kung ano yung nakapost sa video to. Ano. So, bago natin simulan the news board, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang mamagat ng video ito, kakapasok lang. Giyera to. PBBM matapos Duterte at Robin C. ng palang gobyerno. Rocky Pinalayas sa Hague. So, I think nalaman or alam nyo na rin na parang nag-a-attempt si Roque na mag-aabogado siya kay FPRRD, diba? So, nakakatawa lang kasi willing siyang mag-abogado sa dating Pangulo. Tapos yung sarili niya, hindi niya ma-protect, ano? Like, hindi niya hinaharap yung mga kaso niya dito or yung sa, ano ba, yung about sa Pogo pala. So, yun, the news board, Filipinoisi. Like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos magpakitang gilas ni Harry Roque sa Ulit. The news board, subscribe. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos magpakitang gilas ni Harry Roque sa Netherlands at nagtatawag na mag-people power ang mga supporter ng pamilya Duterte. Kasama ang mga alipores nito. Abay heto at pinag-utos na ng NBI na kasuhan at damputin lahat ang mga nagpapakalat ng paninira sa ating gobyerno. Grabe, ano. Tapos sila pa yung gusto ng ng hustisya. Tapos sila naman itong puro panawagan, naguluhin yung gobyerno. Ewan ko sa mga taong tumin kung ano-ano yung naiisip, ano. Kapag sila talaga yung nagrabyado, is wala, gagawin talaga nila lahat. Willing silang magkagulo yung bansa, ano. Kala mo naman talaga, di ba? Sobrang lilinis. Hindi makatarungan ang pinaggagawa. Nagtatawag siya ng people power. Lumabas siya dito at mag-lead siya. Pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan yan. Tama. Puro lang katapangan. Tapos wala namang ginagawa. Natatawa nga ako nung huli niyang panawagan kasi, oy, kayo mga tao, ito na ang tamang time. Ipakita natin na pikang-pika na tayo. Diba, nakakainis yung ganyan, siya yung leader tapos ayaw niya magpakita. Porket yung mga DDS naman, yung mga supporter nila, sobrang daling matrigger. Kaya inaabuso din nila or pinagsasamantalahan din nila yung solidong suporta ng mga supporter nila, diba? Siya, abogado siya, alam niya yung sinasabi ko. Dagdag pa ni NBI Director, hindi niya titigilan ang mga salot sa ating bayan, lalo na itong mga alipores ng mga Duterte na puro paninira ang ginagawa. Baka pagka yung bigla na lang silang inaresto, tsaka sila iiyak-iyak, sasabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute, mayroon niyang limitation. Alam mo, ang nakakagulat ng mga ganyang fake news, ano? Instead na manatili tayong tahimik, ay gumagawa sila ng another story. Pakala lang ng iba, puro lang ang daldal. Tapos sobrang bilis pa namang maniwala ng mga supporters nila. Like legit talaga yan, nagkalat talaga yan sa Facebook. Ano? Nagugulat na lang ako Share sila ng share ganito, triggered sila. Tapos malaman ko, di pala totoo. 'Di ba? Yung mga pinag-share nila. Kahit nga pinaglolo ko lang sila 'Di ba? Na yung isang post about doon sa nagbigay lang ng statement si Annalise Keating, yung si Annalise Keating kasi nasa movie yan sa Netflix. Tapos yung mga supporter nila sobrang paniwala naman kasi sa isip nila, uy, grabe, nagkomento pati mga mga foreigner. Di nila alam, inaaning lang din sila, pinapaniwala lang din sila, binibigyan sila ng false hope. There are already cases filed against some of them. Magugulat sila pagka bigla na lang sila pinagdadampot. Pag dumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasasabi mo, kasinungalingan na pinagsasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to sedition. Yung mga libelous. Yan yung nakakatawa, Gaya nung may nakita kong isang pulis na parang nagparating siya ng nagsabi siya ng mga galit about sa Pangulo. Alam niyo yung tipo na ang tapang-tapang nila sabihin or manira or yun nga parang yung sedition nga, 'di ba, na parang nang-iingganyo kayo ng gulo.
Tapos kapag hinuli kayo, kasi need yung i-correct eh. Biruin nyo, magtatawag kayo ng gulo. Tapos kapag hinuli kayo, bigla kayong nagpapaawa. Bigla kayong nagsasabi na, uy, grabe, inaano yung fresh freedom natin. Fresh freedom, yung ano pala yung fresh, yung ano natin, yung malayang magbigay ng komento. 'Di ba? Yun yung ginagamit nila. Eh, hindi nila alam, or I think alam nga nila eh. Alam nga nila na sumusobra na sila. Pero wala lang, nakakatawa lang kasi kapag sila na yung inaksyonan, kasi syempre mali nga yung mga pinagkagawa nila. Nagpa-victim na sila. Kakainis lang. remarks, cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin i-politicize itong mga krimen na ito? Pagka kinasuhan ka, politika. Eh, hindi na tama. Actually, ito nga, may meeting nga kami mamaya ng aking cybercrime group, ng aking technical intelligence group, and we will be setting a meeting with DICT at saka NTC. Paano namin mapagtutulong-tulungan na masawata itong mga ganitong vloggers, mga trolls, no? Mga nagkakalat ng fake news. Magtulong-tulong na kami mga agency at grabe na. At dahil nga parang reunion ng mga Dutertes ang pagsama-sama nila sa Netherlands, may malaking tanong ngayon, paanong nakasama si Harry Roque at talagang pinagmukha pa ni Inday Sara at Robin Padilla na wala silang pake sa batas, kahit pa alam naman. Tama naman. No one is above the law naman talaga, pero sila yung nasa above. Ewan ko kung di lang nila nakikita na above the law na sila or wala lang, trip lang talaga nila. Di ba? Nila na pinaghahanap ng DOJ at NBI si Roque. At ano nga ba ang gagawin ni Robin sa dahig? Samantalang hindi naman ito abogado. Kaya naman matinding buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. Di nga siya abogado, pero Meron ako artist. ng 10,000. Di nga siya abogado, pero artista naman siya. Di ba? Pwede niyang turuan si FPRRD na umacting, di ba? Malay natin. Doon sila magaling eh. Ay naku, na-expire na pala yung premium natin para. So, wait lang ah. Tapusin natin tong mga ads na to. Lakas ng ang lalakas ng loob nila na Kasama na lilitaw sa mga ganyang sitwasyon. I-consider yung mga sarili nila tapos kapag ka-inaksyonan biglang nagpapa-victim. Gagawin ni Robin sa dahig. Samantalang hindi naman ito abogado. Kaya naman matinding buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. ito yung nakakapagtaka kasama na ni Sara Duterte, itong si Harry Roque. So bakit hindi niya ibalik sa bansang Pilipinas, si Harry Roque, ipinaganap niya ng batas. Uy, pwedeng kasuhan ng obstruction of justice dyan si Sara Duterte for harboring na kriminal. Hala. Pero syempre men, yung mga DDS, di nila papansinin yan. 'Di ba? Parang na naman sila na abuso na naman daw sa kapangyarihan. Kung tutuusin sila ngayon nag-abuse ng power eh. Kriminal na ba? Kasi pinaganap ng batas itong si Harry Roque eh. 'Di ba? Perfect trio sila, no? Isa nakulong, si Robin. Ang isa pinaghanap ng batas, wanted, si Roque. Ang isa kakasuhan pa lang. Ang tanong, sino ba yung nagbayad ng airfare dyan? Sige nga, baka mamaya pera na naman ng taong bayan. Nakakaloka. Malay natin, 'di ba? Baka si Mary Grace Piatos yung namasahe sa kanila. Malay lang naman natin. 'Di ba? Tataka lang talaga ako mga minamahal. Na paano nakaalis, iniisip ko lang kasi di ba may kaso yan si Roque. Paano nakaalis ng bansang Pilipinas si Roque in the first place? Sino sa Bureau of Immigration ang nabayaran, ang kaluluwa para palabasin ng bansa, itong si Roqueta? Pero yung punto dito, I think, ipanawagan natin kasi total, nakipag-cooperate ang bansang Pilipinas sa Interpol. General Torre, kumilos ka na. Oo, dito, mapapatunayan na talagang alerto sa listo ka pa mismo. I-contact ninyo, advice ko lang, i-contact ninyo yung Interpol. Sabihin ninyo, yung human rights lawyer ni Digong, yung attorney ni Digong, fugitive yan sa bansang Pilipinas. Wala din. I think hahanapan na naman ng butas ng mga DDS, no? Parang sasabihin na naman nila na, bakit na naman, international justice na naman yung umaksyon dyan. Diba? Iiyak na naman sila kapag ginaganyan si Roque. Para makauwi, para mapabalik dito sa Pilipinas at ma-detain yan. Yung butanding na yan. Imagine, ito ironic din sa part ni Roque. Nagyayaya ng people power pero Siya pala yung butanding. Tapos si Sara parang tawag sa kanya ng mga tao is tambalustay. Tapos si Robin, nakalimutan ko anong tawag sa kanya. Comment nga kayo sa baba kung anong tawag kay Robin. nandun sa dahig, nandun sa the Netherlands, nagtatago. Imposibleng walang alam dyan si Robin. Ano yan, nakita-kita lang sila dyan? Imposibleng walang alam dyan si Sara. Sabi ko nga sa inyo harboring of criminals tong ginagawa nila. Sabi ko sa inyo mga minamahal, dapat kasuhan to ng ng obstruction of justice. 'Di ba? Dapat yung yung Interpol kumilos. 'Di ba? Kasi ang pangit naman nun.
na kayo pinagbigyan na namin kayo sa pagkakataong ito. Dapat pagbigyan nyo naman din ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Na ibigay namin si Digong, ibigay nyo na sa amin si Roque. Exchange gift ba? Di ba? Yun lang, if ever magkatotoo yan. Pero I think malabo talagang mangyari yan. Diba? Or I don't know, malalaman na lang talaga natin yan. Tapos syempre, kapag yun nga yung mangyari, na i-request natin na si Roque is parang i-exchange gift, I think mas lalong magkakagulo talaga yung mga DDS or mas lalo silang maaaning. Kasi naalala nyo yung sabi ni Bato, Interpol, Interpol. Alam ko kung anong trabaho ng Interpol. Diba? So since alam ni Bato na ang trabaho ng Interpol, kaya siguro hindi din siya pumunta dun sa Netherlands. Or sadyang talaga siya, second runner-up siya dun sa sa ICC warrant. Tulad ni Alice Gu, na pauwi. Pero parang kulang kasi si Harry Roque nananatiling nandyan. Diba? So para sa akin, dapat makipag-cooperate ang ICC. Total, nandyan lang din naman sila na. Diba? Oh. Anong gagawin dyan ni Roque paglalaban ng isang kriminal? Anong gagawin dyan ni Robin? Palamuti, hindi nga nakakaintindi ng English yan eh. Ang sakit nun. I think totoo yun, konti. Kasi syempre, diba, si Robin yan maka-Pilipino daw yan Tagalog yung gusto niyan. Si Roque talaga, hindi ko maintindihan sa kanya. Willing na willing siya. Sobrang believe pa nga yung mga supporter nila Diba? Sobrang believe yung mga supporter nila na, anong tawag dyan? Sobrang believe ng mga supporter nila kay Roque kasi mahusay daw na abogado. Kaya nga, parang, uy, grabe, good news yan na parang mag-aabogado si Roque kay FPRRD. Pero ang tanong, bakit siya mismo? Di niya maipagtanggol yung sarili niya dito. Diba? Ano yun, di ba siya confident? Sige, sabihin natin, takot si Roque. Kasi baka anuhin dito sa justice natin dito kasi PBBM admin nga naman yung may hawak. Sige, sabihin natin for the sake of argument, ganun nga. Tapos ngayon, kayo dati, kini-question nyo itong mga victim ng EJK. Diba? Kini-question nyo sila na bakit dun sila nag-file ng kaso sa ICC. Diba? So, I think ngayon, maintindihan nyo rin kung bakit itong mga victim nung na dali ni PRRD sa war on drugs niya is dun sila sa labas nag-file. Kasi parating yung pinapanawagan is dapat dito lang yan sa Pilipinas, dapat dito lang yan sa Pilipinas, dapat dito lang yan sa Pilipinas. So in short, kapag kasi Harry Roque, parang kinukonsente nyo na baka madaya nga naman si Harry Roque dito sa korte natin sa Pilipinas, hindi dapat wag nyo rin questionin yung family, di ba, na mga victim ng war on D ni PRRD. Ganun lang. Di ba? Di pwede yung kung saan papabor sa inyo is doon lang kayo. Diba? Dapat open din kayo sa side ng ibang parties, diba? Robin, hindi yan bakbakan dyan Ulitin namin sa Robin. Hindi ka dyan makikipagtalastasan ng kabubuhan. International lawyer ang dyan ang kailangan. Ang tanong, international lawyer ka ba? Okay, dahan-dahan dyan baka mamaya after ilang oras lang magtago ka na din kasi may mababalitaan ka na ikaw ay hinahanap na ng Interpol in exchange, diba? Dito kay Digong. Sana yan papunta? Doon din naman. Parang si Bato lang din. Dati sobrang tapang-tapang. Trillanes, make my day. Kahit samahan mo pa yung ICC. Tapos ngayon, planado na pala yung pagtatago niya. Pupunta ako dun sa Senate. Karapatan ko yan. Anak ng teteng. Nakakainis yung mga ganyan. Like, ang tapang-tapang. Like, hindi daw sila magtatago. Tapos, malaman-laman natin, meron na palang nakaplano na doon siya sa Senado magtatago. Nagpakita ka pa talaga akla Nag-astang lawyer ka pa dyan akla Aba, ipinalamon din ng katotohanan itong kayabangan ng mga alipores ni Duterte. Ito po si Harry Roque. Isa pa to mga kababayan. Ito kasi dalawa. Ito po yung may programa sa kanilang Facebook page. At ang ginagawa nila, nag-live sila, sabay sila. Pero sila mga idinadamay dyan sa kanilang programa. Oy, kayo po na mga sumasali kay Harry Roque at kay Mahar Local sa kanilang mga live. Mag-iingat kayo, baka madamay kayo, baka masampahan kayo ng cyber libel at inciting to sedition. Yung mga Tama. Ang lalakas nilang yun nga, inciting of sedition. Mag-encourage ba? Especially yung taong bayan, in-encourage talaga nila na magalit sa pamahalaan or sa gobyerno natin. Diba? Nalive kasi marami sila, naka-live sila, naka-zoom.
O, tapos yung iba iniimbitahan nila, pasok kayo sa Zoom namin, pasok kayo. At mananawagan tayo ng people power. O, ilang beses sila nananawagan ng people power. So yung mga sumasama dyan sa Zoom, nilang dalawa, ni Maharlika at ni Harry Roque, mag-iingat kayo, baka madamay kayo. Kaya huwag kayong pasok ng pasok dyan sa kanilang live. Kinagam lang kayo ng mga yan. Eh sila naman, nagtatago. O, kayo, madali kayo hanapin. Sila nagtatago. Si Maharlika, nagtatago sa Amerika. Si Harry Roque, hindi mo alam kung nasaan. Ha? Kaya, Parang may nakita ako live ata yun ni Niolo na parang may gagawin daw yung yung otoridad natin dito kung paano masusolusyonan yan yung yung mga vloggers na nandun sa ibang bansa. Paano sila mahuli kasi syempre si Maharlika grabe yung grabe yung mga banat niyan 'Di ba? Like kakaso-kaso talaga. So I think hinahanapan na nila ng paraan yan kung paano ma-resolve yan kasi parang unfair naman sa government natin kung unlimited lang silang mambabanat porket nandun sila sa ibang bansa, di ba? Hindi sila makasuhan. So I think ginagawa na nila ng paraan yan. So taas kamay sa mga excited na mahuli si Maharlika. Comment down below. mag-iingat po kayo sa dalawang to. Dinadamay lang kayo nito. Di ba? Nung huling live nila, nananawagan sila ng EDSA People Power. Sinasabi na itong dalawa, punta kayo sa EDSA. O, ipakita nyo si Maharlika. Grabe talaga. Sabi niya, Maharlika, ipakita nyo ang tapang ninyo. Ipakita nyo ang lakas ninyo. Punta kayo sa EDSA. Tapos gagatungan naman ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, oo, tama. Pumunta kayo sa EDSA. At doon mag-people power kayo. Itong dalawa naman, yung mga naggayaya, wala naman, hindi naman nagpapakita, nagtatago. O kaya sabi ni Tama. Utos lang ng utos. Tapos sila plays safe. NBI Director Jaime Santiago, ikaw, Harry Roque, bago ka maggaya ng EDSA dyan, lumantad ka muna. Ha? Tama. Bago mo himukin ang publiko na tumungo sa EDSA at maglusad ng panibagong people power laban sa kasulukuyang administrasyon, lumantad ka muna. Tama. Puro kayaya. Anyways, courtesy kay Batang Maynila to. It's at saka kay Mima Alicia din. Ito naman, nagtatago. Anong klase yan, Harry Roque? Ang kapal ng mukha nito nananawagan sila na ang taong bayan ay mag-alisa laban sa gobyerno. So sabi ni NBI Director, itong si Harry Roque ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Pati itong si Maharlika. Tapos yung ibang mga sumasama sa live nila, kaya sabi ko sa inyo, pinapaalala ko doon sa mga sumasama. Actually, dapat nga hayaan natin si Roque kung, hayaan natin si Roque gawin kung ano yung gusto niyang gawin, di ba? Para magkaroon din tayo ng sapat na reason or yung kapulisan natin para hulihin siya. Di ba? Kasi I think si Roque lang yung, isa din siya sa parang medyo mahirap hulihin. Di gaya kay Bato at kay Bongo na parang, talaga, kitang-kita talaga yung connection nila kay PRRD, Like, especially si Bato, di ba? Expected na nga niya yung ICC warrant, di ba? So, si Harry Roque, hayaan lang natin siya na, wag inside of sedition siya dyan para mas lalong dadami yung mga atraso niya or yung pwedeng ikaso sa kanya. Sa live, mag-iingat po kayo, madadamay kayo sa dalawang to. Sila ang dalawa, walang problema kasi nandun sila sa mga daan nila, nagtatago. Kayo. Tama. O kaya mag-iingat kayo, baka kayo madamay, ginagamit kayo ng dalawang ito. Sino ba yung may mga OFW silang iniimbitahan doon sa kanilang live, mag-iingat kayo, baka madamay kayo. Gagamit. Mga mga DDS na mga diehard na di nila alam na iba na pala yung pinaglalaban nila. Ang sa kanila lang is wala, diehard ako di ba? Hindi kayo na itong mga tulonggis na to. Kung gusto nila ng people power, kung gusto nilang maglunsad ng pag-aalsa laban sa kasulukuyang administrasyon, hayaan nyo muna silang magpakita. Simulan nila, silang pumunta sa EDSA. Kasunod lang kayo. Hindi yung ginagawa nila, pinapapunta kayo, pero sila wala. Tama. I think din kasi pinapain din nila yung mga supporter nila kasi yun nga yung mga supporter kasi nila masyadong madamdamin 'di ba? Sobrang daling paniwalain ng mga supporter nila. Mga mga eng-eng din. Though di din natin nila lahat pero mga eng-eng talaga. Niloloko lang kayo ng mga to. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan. Alam niyo naman kami, kahit kayo mga panatiko ni Duterte at kayo mga DDS, ayaw din naman namin kayong mapahamak. Kaya yung mga sasamahan ninyo, itingnan ninyo baka inilalagay na kayo sa alanganin. Katulad na ito ni Harry Roque at ni Maharlika, malalakas ang loob niyan dahil nga sila nakakapagtago. Kayo hindi. Magugulo buhay nyo. Parang sinasabi ni Duterte ganyan, huwag din yung subukan. Parang sila yung ginagawang pain Kasi naman I think ang iniisip ni Maharlika ni Roque dyan, kapag kaipain natin yung taong bayan, kapag kayan pinaghuhuhuli, grabe yung sentimento lalo ng taong bayan na parang yun nga pinapatahimik yung taong bayan.
Unlike sila kasi, sila Harry Roque, silang Maharlika, yung mga pulis. Kikita nyo yung pulis nung mga nakarang araw na grabe din yung mga pinagsasabi niya, no? Mas ano kasi yun kapag hinuli sila, parang walang kabag masyado yung gobyerno. Unlike kapag ordinaryong Pilipino lang Kaya I think yan din yung ginagawa nila. Pinapain nila yung mga diehard supporter ng DDS. Hama kayo. Kasi magpapaawa yung mga yan kapag hulihan time na. Kaya mga kababayan, ingat-ingat po kayo sa mga sinasabi ni Roque at ni Maharlika. Etong mga to ay karamihan ng sinasabi nito ay fake news. Yung mga kwento-kwento nilang barbero na wala namang ebidensya, wag po kayo basta-basta maniniwala. At dito sa destabilization na ginagawa nila, wag po kayong sasama. Kasi baka makasuhan din kayo ng inciting to sedition. Etong mga to malakas ang loob. Ulitin ko, malakas ang loob nila kasi wala sila, nagtatago sila. Kayo po, nandyan lang kayo. Kaya wag po kayong magpapautok sa mga ito. Ginagamit lang po kayo ni Harry Roque at ni Maharlika. Kasi kung talaga Para na nga silang mga kulto Or, para lang silang mga bata talaga, men. Like, may nakita ako sa Facebook. Sila, sobrang daming tao nila. May hawak silang, picture ni PBBM. Tapos, yun. Itaas yung picture ni PBBM. Tapos, sabay nilang pinagpupunit. Parang yung time ni Bonifacio na parang punitin yung sedula. Sa kanila naman, pinunit nila yung picture ni PBBM. Wala lang, natatawa lang ako. Para kasi silang mga bata talagang ito ay matatapang at talagang nananawagan sila ng people power, sila paunahin ninyo. Sabihin ninyo, punta muna kayo muna mapunta sa EDSA. Ang babaw lang ng kaligayahan ba? Parang ganun. Diba? Susunod kami sa inyo. Hindi yung ang gagawin pinapapunta kayo, tapos sila naman nagtatago. Lumalabas kayo, mga uto-uto. Diba? So, yun lang mga kababayan. Ingat po kayo sa mga fake news ng mga vloggers na ito. Pag-aralan niyo po muna maigi bago kayo maniwala at magsaliksik po kayo sa sarili ninyo. Huwag po yung konting salita lang ni Maharlika, naniniwala agad kayo. Ako mga kababayan, ingat po kayo dyan sa babaeng yan. At dito naman kay Harry Roque, isa rito, ginagamit kayo para kapag nagkagulo na, makalabas na siya. So, no choice na din kasi si Harry Roque kasi huhulihin na din naman siya ng kapulisan kaya tinodo niya na lang din. Sariling interes ang nasa isip ng dalawang ito. Kaya po mag-iingat po kayo. So, yun lang naman mga kanaisis. So, kayo ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na wala ka news board. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy din kay Mima Alicia at saka kay Batang Maynila to it's So, yun lang naman. So, malinaw pa sa klaro yun. Kitang-kita nyo naman kung paano minanipula ni Roque at ni Maharlika itong mga DD supporter na parang wala lang inaano kasi parang ina-unlock yung yung galit niyo. Like tinutulak talaga kayo na mag people power kuno. Pero sila naman wala, nasa mga lungga nila. Di ba? Ang pangit ng ganun, like yun, parang taga-sulsul ka lang or gusto mo rin ng justice mismo sa sarili mo tapos ikaw ayaw mong magpakita. Di mo nga maipagtanggol yung sarili mo tapos ang gusto mo gamitin yung mga diehard supporter na DDS, which is yung iba naman is wala lang. Sobrang dali lang din mauto. Diba? Nakukuha sa mga paawa. Tapos yun nga parang sinasabuyan kayo ng fake news, kagat din naman kayo agad. Natawa nga ako may nagpost sa Facebook, sabi nila doon, kayo na mga ang kinukunan nyo ng balita is News 5, PTV, yung mga mga ANC, ABS, GMA, something like that. Is kayo daw yung kawawa. Diba? So something like that. So I think ang gusto nila ang pakinggan yung SMNI, yung mga vloggers nila, which is papabor lang din sa kanila. Though ako mismo sa sarili ko, admitted ako na yung mainstream media nga natin is meron nga talagang iba dyan na nag-fake news. Merong iba dyan na meron talaga mga biases. Pero hindi all the time, diba? Kasi yung nasa mainstream media kasi, pwede silang managot diba? Parang expose sila sa sa pananagutan kapag basta-basta na lang silang nami-make news. Unlike talaga na sa kanila lang or galing lang mismo sa tao nila. And then okay lang sana kung tawag dyan,
hindi natin na-prove na nagpi-fake news nga yung side nila. Pero men, napoprove din natin na grabe yung mga pinaggagawa nila. Diba? Yung mga pinapakalat nila sa Facebook, parang, uy, halimbawa yung si Trump, nagsalita daw si Trump na about kay Duterte na parang against siya doon sa pagkakahuli sa ICC. Search naman din ako agad. Tapos malaman-laman ko, wala naman pala. Diba? Yung about naman kay Lisa Marcos, basta sobrang dali. Tapos kapag pinalabas naman niya ng mga vloggers nila, pinaniniwalaan din naman ng mga supporters nila. Tapos yung mga supporters nila, wala na, nagwawala na. Tapos kapag lumabas na yung katotohanan, automatic, hindi na nila yun paniniwalaan kasi diehard nga sila, di ba? Biglang maglalabas na ngayon sila ng statement na wala lang yan, ano lang yan, scripted or ano ba yung term dyan kapag pinalitan na yung balita, something like that ba. So ang gulo-gulo na tuloy. Diba? So yun nga, sabi ko sa inyo, mas may credibility pa yung mainstream media talaga over dito sa mga nakikita nyo sa YouTube or sa Facebook, diba? Sa TikTok. Tapos ngayon, ang gusto ng mga DDS, i-invalidate nila yon porket wala, sila kasi yung matatamaan palagi. Diba? So kita naman natin yan na parang nakakatawa nga kasi parang yun nga, ang tingin nila sa mga mainstream media is mga bias. Di ba? Yung ABS, GMA, yan, ang tingin ng mga DDS dyan is bias. Tapos kung titingnan naman natin yung SMNI, bias din naman sa kanila. Di ba? Wala ding pinagkaiba. Mas worse nga lang yung sa kanila kasi ang kino-cover nila, mostly, is sa kanila lang talaga papabor. Wala lang. Nakakaaning lang. So kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So again, the News Sport Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. Philippine IC.